Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paano alisin lahat ang strongholds sa isip natin. So, ito ang message, again, tungkol sa strongholds kasi sabi ni Father God, kailangan natin alisin ang strongholds, okay? Yung mga strongholds contrary sa kalooban ng Diyos. Kasi una, kung hindi natin alisin ang strongholds, hindi natin kaya gawin ang kalooban ng Diyos. And second, kung, if ayaw natin tanggalin and naniniwala tayo sa mga teachings ng mundo, yung buhay natin hindi masaya. Hindi yung buhay ng gusto ni Father God that we live. Okay? That we enjoy. So that's the reason why kailangan tanggalin natin ang strongholds. And also, para magsisi tayo sa mga lahat ng kasalanan natin. Para makapasok tayo sa langit. Okay? So, una, yung mga strongholds, sino ba nagawa ang mga strongholds? Yung mga lalaking anak ng demonyo na naturo sa atin, lahat ng mga tao, most especially mga tao ni Father God, anak ni Father God, yung mga teachings nila kontra sa kalooban ng Diyos. So, sino itong mga tao, itong mga lalaki? Okay? Tandaan nyo yung sa Bible, sabi ni Jesus Christ, that nagpe-preach siya sa Matthew chapter 23, right? Sino yung na-rebuke niya ang mga lalaki? Mga Pharisees, right? Teachers of the law that naiinggit sa kanya kasi naging famous si Jesus Christ. Bakit na famous siya? Kasi nagawa niya ang kalooban ng Diyos. Kasi nagawa niya ang tama, daan, papunta sa langit. Pero itong mga Pharisees, mayabang, self-righteous. Kala nila, alam nila lahat. Kasi merong silang status ng, guru ako. Alam ko lahat ng turo ni Father God. Kami anak-anak ng Diyos. Kayo mag-submit sa authority namin. Alam namin lahat. Right? So, sino itong mga tao na yun sa buhay natin? Mga pastors, ministers, missionaries, preachers, mga lalaki, that are lahat ng mga lalaki that go by their own sinful nature. I'm not saying lahat to mga lalaki masama. Kasi 'di ba sa Bible, si Jesus Christ na-rebuke niya yung mga Pharisees that are kontra sa kalooban ng Diyos, right? But sino yung nagalit siya talaga mabuti na sabi niya, kayo ang anak ng demonyo. Yung mga lalaki, preachers, na gustong patayin siya. Kasi naiinggit sila sa kanya at the same time na naiinggit sila kasi Jesus Christ was stealing yung focus ng mga tao sa kanya. And napahiya sila ng ang dami nila palang baho sa puso nila at isip nila. Madumi ang isip nila. So Jesus Christ was exposing this. And same thing as me. Na-expose ko itong mga lalaki that I'm not saying meron akong galit sa kanila. No. I'm exposing it para sana magkumbaba kayo at magsisi sa mga kasalanan nyo para makapasok sa langit. That's what Jesus Christ was doing naman eh. Naawa siya sa mga Pharisees. Pero, yung mga Pharisees kasi na gusto nilang i-keep yung pride nila. Nang, huwag mo kaming sabihan ang yung kasalanan namin. Diba? Hindi nila natanggap si Jesus Christ ang anak ni Father God. So, what happened is that mas lalong tumigas ang puso nila. And to the point that gusto nilang patayin si Jesus Christ. And that's when Jesus Christ said, kayo ang anak ng demonyo. Okay? So, ito, mga taong na yun,
what I said that the mga masamang lalaki that they preach the wrong doctrines. And itong mga wrong doctrines are turo ng mga man-made doctrines din, galing napasa sa kanila. Hindi galing kay Father God. See, halos lahat ng mga lalaki, wala silang personal relationship kay Jesus Christ. Hindi nila best friend si Jesus Christ. Hindi nila guro si Jesus Christ. At wala silang Holy Spirit, si Mother God, sa buhay nila, sa loob nila. Sabi nila, Christian ako, born again Christian ako. Pero sa salita ng yun, kasi meron silang title, status ng, oh, ganun, alam ko yung Bible. You know, God looks at the heart, yung puso natin, hindi yung salita natin, yung alam natin. Madaming mga lalaki, meron silang alam dito. Ang dami, ang galing-galing. Sobrang galing. Okay? Pero, and yung experiences, yung lakas. Pero God does not look at yung alam mo. God looks at your heart. Ganong kang malapit kay Jesus Christ, dependent sa Kanya. Remember yung prodigal son, di ba? That, sabi daw, kailangan, nalaman niya that, you know, nakasala ko sa tatay ko. So, what he did is that nakumbaba siya. Naamin niya, ay, masama akong tao. Masama akong anak. And then, anong nanggawa niya? He took action. Hindi lang salita. He took action and sabi niya, okay, pumunta ako sa tatay ko, maging tagalingkod na lang ako. Hindi ako anak. Ganun nang magkumbaba siya. Sobrang kumbaba. Ayaw niyang yung reward or anything. Basta mabuhay lang siya. Ganun tayo dapat. Tagalingkod lang, anong man ang gusto mo, Father God, gawin ko. Hindi yung kalooban ko. And what happened sa dulo? Ay, na-praise ang tatay niya. Hindi niya akalain. Ganun ang saya ng tatay niya sa kanya. Kasi, you see, yung tatay niya only wanted bumalik ulit ang anak niya sa bahay niya. Ganun ang pagmamahal ni Father God sa atin. Gusto niya bumalik ng tayo sa Kanya. Balik loob. Pagkumbaba, aminin natin na kailangan natin siya. Na kailangan natin ang tulong ni Jesus Christ and si Mommy Holy Spirit. Hindi natin kaya. At turuan tayo maging virtuous, godly men and women of God. Maging prince and princesses sa kingdom of God. Pero, yung malungkot ng sa buhay, sa madaming mga tao, especially mga lalaki, gusto nila i-keep yung pride nila. Na wag mo akong sabihan ng yung kasalanan ko ano sa tingin mo? Especially sa akin, okay? When sabihin ko sa mga lalaki, sa family ko, okay, titos ko, ayaw nila. Hindi lang kasi feeling nila na pahiya sila. But, sino tong babae na sasabihin sa akin magkumbababa at magsisi? Alam nyo, ang dami mga titos ko, yung isip nila sa akin, sabi nila sa akin, ano ka, Diyos ka? Sometimes naiyak na ako doon, nalungkot, nang parang bakit gano'n ang tingin niyo sa akin? Hindi ako Diyos. Tagalingkod niya ako ni Father God kasi mahal kita. So I share yung preaching ng salvation para sana magkumbaba ka at aminin mo ang kasalanan mo kay Jesus Christ at baguhin mo ang buhay mo para makapasok ka sa langit. Pero tumigas ang mga puso nila sa preaching ko. Gusto nila keep yung manliness nila. Akong tatay ng pamilya. Ako ang lalaki. Dapat matapang ako. Hindi ako dapat
sabihin sa mga tao yung problema ko. Hindi naman kailangan sabihin mo ang problema mo sa mga tao. Pero kailangan mo sabihin yung problema mo kay Jesus Christ at kay Mommy, Holy Spirit, and Father God. Kasi sila nang ang pwedeng tulungan ka at baguhin ang buhay mo. Para someday, when time mo na kailangan mong umuwi na, papasok ka sa langit, hindi sa impyerno. So, importante, kailangan din natin yung strongholds, alisin sa isip natin yung dependent tayo sa mga tao. Kasi, di ba sabi sa Bible, sa book of Jeremiah, kung dependent tayo sa mga tao, then meron tayong sumpa sa buhay natin. Ano ibig sabihin ng dependent? Ibig sabihin, when meron kang problema, yung una mong isip na sinong tanungin mo ng tulong, mga tao, or ang sarili mo, yung wisdom mo, research sa online, ano yung problem, ano yung solution sa problema? Instead of pray. Pray to the Lord. Siya ang solution mo sa lahat ng problema mo. Si Jesus Christ. Unahin mo siya. Huwag ang tao. Ang daming mga taong yung advice nila. Pero tama ba sila? Kalooban ng Diyos ba yung advice nila? Tutulungan ba nila talaga ikaw? Or mamaya gusto na lang nila kontrolin ka? You see, yun ang nangyari sa akin. That's why I'm sharing this. That na-experience ko itong mga to. And na-realize ko, yung only person na tulungan ako talaga bangon sa buhay ko, sa mahirap ng buhay, to the top. Hindi para maging prideful, pero maging inspiration sa mga madaming pang tao na kaya natin mabangon sa mahirap ng buhay is si Jesus Christ. Lord Jesus Christ. I keep my focus sa Kanya na. Hindi sa ibang tao, hindi sa sarili ko. So sana na-inspire kayo dito. Tatanggalin ang strongholds sa isip nyo at cleanse ang puso nyo through repentance. Para makapasok tayo sa langit. Para sabihin ni Jesus Christ sa iyo when namatay ka, yan ang gusto kong tagalingkod. Ayan, pumasok na siya. Woohoo! Ang saya-saya ko. Ang dami mong reward, ha? Kasi nagawa mo ang kalooban ng Ama ko. And ang daming mga family mo dito sa langit na hihintay ka. Kasi nagawa mo ang tama. Ay gusto nila malaman, gusto marinig. Ano yung na-experience mo? You see, when nagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi lang para sa iyo yung blessing. Yung blessing din sa ibang tao dito sa mundo. And when mapunta ka sa langit na, when it's your time, blessing ka din doon. Kasi yung iba, ng mga children na Father God, gusto nila din malaman, paano mo na-overcome yung temptation? Paano mo na-overcome yung problema? Ganun ako, pero ano yun? I mean, I know, focus lang tayo kay Jesus Christ, pero paano mo nalakas ang loob mo? You share. See, everything is a learning experience, learning tayo para ma-grow tayo. Even when mamatay tayo, we're still learning. So, please share this para mas malakas ang loob ng Pilipino at magtiwala sa sarili natin at sa mga ibang tao, pero kay Jesus Christ lamang. He's the author and the finisher ng buhay natin. So, focus lang sa Kanya. Mahal niya ka. Sobrang mahal ka niya. That's the end of the video. May Jesus Christ bless you.